Marcos administration po ba, meron ba kayong nakikitang tama naman na ginagawa nito? Baka pinag-iisip mo ako, Ron. Um, well, so siyempre yung sa amin sa teacher, so siyempre yung naipasa sa panahon ng Marcos, yung aming teaching supplies allowance, no? So yun yung nakita natin. Meron lang ding ano pa ba, wala na akong maisip no, na iba pa, no. Pero pag meron namang mga kamalian at meron tayong nakikita, nag-ano tayo ng alternatiba. No, katulad ng halimbawa, yung posisyon ng Marcos government tungkol dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. No, kasi pinag-uusapan na rin namin sa Kongreso 'yan, pero ano ba talaga yung solusyon para mapababa yung presyo ng bigas? Kaya katulad kahapon nga nagkaroon ng Quinta Committee, ang tinanong ko doon, ano ba talaga yung magiging solusyon natin dito sa pagtaas ng ano, kasi ilang hearing na rin naman yung nagaganap. Tingin natin yung maximum suggested retail price ay hindi ito yung solusyon, no? Unang-una dapat magkaroon ng maximum suggested retail price sa bawat uri ng bigas. Special man yan, regular, or ano. Kasi ang ginagawa ng agriculture ay bini-benchmark niya doon sa mga imported. Na talagang magpa-follow nga talaga kahit nga mababang uri ng bigas, tataasan din ang ano no, ang presyo. So, yun yung mga ano, yung mga sinasuggest natin sa Marcos government kasi ngayon talaga problema ng ating mga mamamayan talaga yung presyo, Mula yung po inflation. mula po sa presidente, mapunta naman tayo sa vice-presidente. Hindi pa tumatakbo ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. May kaba ba kayo na baka maubusan ito ng momentum galing dun sa sunod-sunod na hearing sa lower house at may posibilidad na hindi matuloy na? Well, ako po ay malakas pa rin ang aking loob na matutuloy ang impeachment complaint laban kay kay Sara Duterte despite kahit na yung pronouncement at saka yung rally ng isang sekta. So tingin ko naman mas marami yung ating mga mamamayan na nagtutulak talaga ng impeachment. Well, yung time, pag pinag-usapan yung time, although hanggang February 7 parang kulang na lang ng 10 days no yung aming session. Pagdating sa June, mga ilang araw na rin niya, mga 12 or 15. So pwede pa kung talagang seseryosohin itong impeachment at talagang yung ating mga kasamahan sa House of Representatives ay talagang talagang ipupush ito. At dapat makinig sila sa kanilang sa kanilang mga constituents. Kung gusto nilang mangyari itong impeachment, matuloy ang impeachment sa Vice President, kailangan nilang matapos to bagong Kongreso, di ba? So bago mag-July, kailangan matapos ang buong proseso. Or at the very least, maipasa na sa Senado. Yes, correct. Pag naipasa na sa Senado 'yon, kahit na halimbawa last day ng 19th Congress. Last day ng 19th Congress. Ang mag-aasikaso na 'yan, yung bagong set ng Senado. No, kung natatakot siguro dahil tinitimbang pa yata ngayon ng leadership yung bilang sa Senado kung for impeachment or not for impeachment, or siyempre nagsisigurado rin tayo no na manalo ang impeachment. Kaya talagang kahit na last day na talaga ng 19th Congress, maipasa lang doon. Bola na 'yan ng susunod na set ng senador. Isa pang pang-closing na tanong ko bago lumipat tayo sa mga tanong na nandito sa harap natin. Kayo ay nakakatanggap ng maraming kritisismo, hindi lang kritisismo, pati na death threats kung saan-saan. Meron pa kayong conviction galing sa korte na nakaapila po ngayon. Ito ay mga nanggaling to sa mga pinaglalaban nyo at mga pinaniniwalaan nyo. Pero sa pakiramdam nyo, sa lahat na nakukuha nyong kritisismo, pati itong mga kaguluhang to, worth it ba? Has it been worth it? Well, nakakaano nga yan Although, syempre, hindi ko na maipagkakaila na natatakot din ako sa mga death threat, sa mga sinasabi sa akin ng mga pagbabanta, no? Pero
nagpapalakas ng loob ko kasi yung pagtanggap din naman ng karamihan ng aking mga supporter, no? Lalong-lalo na yung mga teachers, doon sa mga ginagawa ko. At yun ang nag-i-inspire sa akin talaga, no? Na ipagpatuloy yung aking ginagawa. Mhm. Meron pa tayong panahon para sa isang tanong, Congresswoman. Ito ay napag-usapan natin dati. Nasa na po ang status ng super rich tax law? At bakit niyo po ba gustong patawan ng buwis sa mga mayayaman? Sila rin naman yung nagpapatakbo ng mga negosyo na nagbibigay trabaho sa mga tao. Well, itong sinasabi nating super rich law na pag lumagpas sa 1 billion ang kita, no, alabas na doon sa napatawan na ng buwis, yung susunod na billions ay pwede na yung patawan. Well, napakalaki nito kung tutuusin sa pagtansya. Kung ikukumpara natin doon sa mga maliit na kinukuha sa, halimbawa sa mga digital tax, yung kinukuha doon sa mga may hirap na, like yung single-use plastics. So, mas malaki ito na makukuha natin sa super rich, no? Kaya, yun tingin natin na, na pwedeng pangtapat doon sa pangangailangan natin. So, yun din nga, sabi natin, yung sa inflation, no? Para mas mapababa din. At yun din, sabi ko, ang isa din sa solusyon namin ay matanggal sana yung VAT. Yung value-added tax. Ngayon, no, matanggal doon sa kuryente, tubig, etc. Para makaalwa naman doon sa ating mamamayan. At saan kukuhanin yun? Pwede doon sa super rich tax na yan. Magkano nakikita niyong pwedeng makuha kung mapasa tong super rich tax? Nalimutan ko na yung latest na billions din no, more than billion, marami, malaki talaga makukuha natin, like mga 18 to 19 billion. So hindi ko na alam ngayon kung ano. Okay, thank you, Congresswoman. Ngayon naman, may mga maiinit na usapin sa ating bansa at nais naming malaman ang inyong pananaw at paninindigan sa mga ito. Na meron pong 10 tanong sa inyong harapan, susubukan nating sagutin ang lahat ng makakayanan sa loob ng 6 na minuto. Kuha na po muna kayo ng isa, tapos pasan niyo po sa akin, ako po ang magtatanong. Ginagawa ko rin to sa estudyante ko. Flashcards. Yes. Ito po yung unang tanong, sang-ayon ka ba na kailangang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Yes, sang-ayon ako na kailangan niyang humarap sa ICC para panagutan niya yung mga extrajudicial killings nung panahon niya at yung ating mga yung mga biktima ng AJK ay makakuha na rin ng justice. Your next question, Congresswoman. Sa issue ng West Philippine Sea, tama ba ang ginagawang pivot ng administrasyon sa US mula sa China? Well, ang ating paninindigan doon sa West Philippine Sea, dapat magkaroon talaga ng independent na foreign policy. So, wala tayong dapat na kampihan between China or US kasi parehong bully yan at may interest yan doon sa West Philippine Sea na hindi naman yan yung hindi naman interest ng Pilipino yung kanilang yung kanilang ipagtatanggol. Kaya sana ay hindi tayo nakadepende doon sa US pagdating sa policy, willing foreign ho policy. kayo na humingi ng tulong ang Pilipinas sa iba pang bansa? Kailangan ng mutual na tulungan ng ibang bansa katulad ng sa Southeast Asian countries. Doon na meron talagang stake doon sa West Philippine Sea. Okay, next question. Kailangan bang itaas ang minimum wage? Kaya ba naman ang negosyante? Napag-usapan na po natin to, pili pa po kayo ng isa. Sa iyong pananaw, may tuturing bang pork barrel o hindi ang AKAP o ang Ayuda para sa Kapos ang Kita Program Fund? Well, parang hindi siya pork barrel ginagamit siya as patronage politics. No, as wala naman itong kasi direkta itong binibigay ng DSWD doon sa mga beneficiary. Ang problema lang, nangingialam ang mga politiko, pumupunta doon sa mga cash out o sa payout. Kaya hindi siya pork barrel pero ginagamit itong, minsan nagagamit na itong pang vote buying. Pero sang-ayon po kayo doon sa ginawa ng presidente na naglagay ng ibang layers, nagsama po ng ibang ahensya
para pag-distribute ng AKAP? Yes, pwede rin yun para matiyak natin talaga na hindi na papapel doon yung ating mga kongresista at mapahigpit ang guidelines dito sa AKAP. Okay, next question, Congresswoman. Napag-usapan din natin to dati. Ano ang napag-usapan pananaw na. mo sa breakup ng Uniteam? Noon, napag-usapan lang natin, well, ano ba? Ano na, yung kanilang yung kanilang love team ay nagtapos na. Hindi wala naman talagang unit team. Nag-unite lang sila para manalo sa election. Actually, wala naman talagang tunay na plataporma ang Marcos at Duterte para sa mga mamamayan. Kaya hindi naging matibay yung kanilang unit team. Pero nakita niyo bang mangyayari yun nung umpisa pa? Yes, nakita na namin mangyayari yon dahil nakita natin yung rivalry in the future sa election. Kaya hindi na kami nagtaka kung bakit na napunit agad yung unit team. Another question, Congresswoman? Paano mapapahusay ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas? Marami akong mga bill na nakasalang para mapahusay yung kalidad ng edukasyon. So yung unang-una, gawin na at least 6% ng GDP ang budget sa edukasyon. Ngayon kasi Ron, naglalaro lang yan sa 3.5, 3 to 3.5% ng GDP. Maraming mga bansa na talagang ina-achieve itong 6% na ito. So, number 2, yung bawasan yung class size. Dapat sumunod tayo dun sa international standard na maximum of 35 students per class. Nasaan na po tayo ngayon? Ngayon, mga 45 to 60 students per class. Nagkakasya sa isang classroom? Yes, Kung may classroom. kung may classroom. Para merong time si teacher at students na magkaroon talaga ng one-on-one na discussion doon sa lesson. Number 3, taasan yung sahod ng mga teachers, no? Ibigay yung sapat na sweldo na nakabubuhay, 50,000 per month para sa ating mga teacher 1, no? Hanggang ito tataas yan na depende sa position ng mga teachers. So, yun na, totally tanggalin talaga yung mga non-teaching tasks ng mga teachers natin para makapag-focus siya doon sa pagtuturo. Quickly, gusto ko pong malaman yung opinion nyo dun sa pinag-uusapan sa budget ngayon. Mataas pa rin ang education, highest pa din daw dun sa budget, pero nadagdagan ng mga ibang non-academic institutions. I forgot the term, pero yung mga dati pong mga mas mataas siya sa PNPA, DPWH. at para tumaas po, Oo. pero may mga dinagdag na institusyon doon sa edukasyon para lang tumaas yung Hindi budget. sila counted eh. Hindi sila counted yung mga dinagdag na institution, yung mga academy, kasi iba yung mga purpose nila. Ang gusto natin dito, kahit na sinasabing pinakamataas yan, yung budget sa education, kailangan talaga yung standard na 6% ng GDP, yung ilalaban namin para magkaroon ng kalidad yung ating edukasyon. Ngayon naman po, sa huling 2 minuto, we will give you a chance to give your final statement. Congresswoman Franz Castro, bakit po kayo karapat-dapat mahalal? Thank you, Ron. Sa ating mga kababayan, kailangan nyo po akong iboto sa Senado para magkaroon po ng boses ang mga guro sa Senado, ang sektor ng edukasyon, dahil sa matagal ng panahon po, kailangan natin na, kasi may mga panukalang batas po sa, halimbawa sa House of Representatives, na natitenga doon sa Senado. Kaya kapag merong nakatutok na katulad ko na talagang galing talaga sa sektor ng edukasyon, ay maipupush natin itong mga panukalang batas na ito sa Senado. At syempre kailangan din natin ng teacher sa Senado para may magturo ng leksyon sa mga corrupt, tsaka sa mga isip utak pusit, sa ating gobyerno, at mapahusay natin yung halimbawa yung kailangan natin ng bill na para matanggal itong confidential funds, itong mga discretionary funds. Kailangan ng more transparent, tsaka yung sa SALN, kailangan full, transparent itong SALN. At siyempre, ma-account yung mga magkaroon ng mas mahigpit na pag-account doon sa mga government officials na nagkaroon ng nag-commit ng graft and corruption at pagkakasala sa bayan. Congresswoman, maraming salamat po.
Salamat, Ron. At yan ang harapan 2025 kasama si Franz Castro. Maraming salamat at magandang araw kapamilya.